Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat, sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga din po sa atin pong mga bisita at mga panauhin. Pakibati nyo nga rin po para hindi lang ako nag-iisa po dito. Batiin nyo nga po ang inyong mga katabi at sabihin isang magandang umaga. Sa atin pong pagsisimula ngayon ng gawain sa atin pong pakikinig ng salita ng Diyos, sa bahaging ito muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na manalangin. Aming Ama, minsan pa ay narito kami sa inyong harapan. Gawin nyo nga pong matabang lupa ang aming mga puso, ang aming mga isip, buksan nyo ang aming mga tenga, at nawa ang aming pong mga pansin or aming mga focus ay tanging sa inyo at sa inyong salita lamang sa oras na ito. Panatiliin niyong maayos ang aming mga puso, Panginoon, at huwag niyong hayaang sino man sa amin ay madistract, malinlang, Panginoong Diyos, ng anumang kaguluhan sa kapaligiran at wala pong ni isa mang sandali ang masayang sa oras na ito sa inyong gawain. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong tagapagsalita. Itago niyo po ako sa inyong likuran at nawa kayo lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati at maitaas sa buong oras ng amin pong gawain. Higit sa lahat ay makapakinig kaming maputi at pagkatapos nito ay makasunod kami, Panginoon, ayon sa inyong mga salita. At ito, Panginoong Diyos, ang magbibigay sa inyo ng mataas na kapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, ay nanadalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noon pong nakaraang linggo po atin pong nakita at napakinggan yun pong mensahe galing po sa salita ng Diyos. Ukol doon sa mga masasabi po nating mga panganib, mga challenges na dumarating po sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Muli, lagi kong pinapaalala, lagi ko po sigurong ipapaalala na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po isang paraan para po makaiwas sa lahat ng uri ng kasamaan o kasawian. No? O, kumbaga, ang ibig kong sabihin, hindi porket anak ka ng Diyos ay hindi ka na makakaranas ng anumang hirap o anumang pagdurusa. No? Ang Diyos, makikita po natin sa maraming pagkakataon, ay hindi po niya laging hinahadlangan ang mga, mga epekto ng kasamaan sa atin pong buhay habang nandito po tayo sa mundo. Panigurado, marami pong bagay, marami pong mga pagkakataon at mga pangyayari ay pinipigilan ng Diyos. Hindi niya hinahayaang mangyari o matuloy ang mga masasamang bagay sa buhay natin, pero hindi po niya hinahadlangan ang lahat. May mga nangyayari pa rin po sa buhay po natin ng mga kahirapan. Gaya na nga lang nung mensahe nung nakaraan, si Propeta Daniel. Wala naman siyang ibang ginawa kundi naglingkod ng tapat sa Diyos sa kabila ng siya'y bihag ng ibang bansa ng Babylonia hanggang sa sinakop din ang Babylonia ng bansang Persya. No? At doon nga, sa kabila ng kanyang katapatan, sa kabila ng kanyang malinis at masikap na pagtatrabaho, ay naka-engkwentro siya ng mga masasamang tao at ng kanilang mga masasamang mga balak. No? Pero ang Diyos, sa pagkakataong ito, sa kanyang kabutihan at kadakilaan, hindi niya hinayaan mapahamak si Daniel. Bagamat siya ay itinapon sa lungga ng mga leon. Sa kabila nito, alam natin, si Daniel, alam niya yung mangyayari sa kabila ng kanyang mga ginagawa. No? Kung naalala niyo po yung mensahe, no, ito'y may kinalaman doon sa pag-atake ng kaaway, mga kaaway niya, doon sa kanyang commitment sa Diyos na manalangin araw-araw. No? Sa kabila nito, alam niya, hindi alam ni Daniel o wala siyang ideya, alam niya ang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang nanalangin sa Diyos ng Israel. Ginawa pa rin niya ito sa kabila ng panganib at inuna pa rin niya ang kalooban ng Diyos. No? So sa madaling salita, sa isang banda ay pinili ni Daniel, no, ang kanyang ginawa. No? At hindi naman niya ito tinalikuran o pinagsisihan sa kahit anong bahagi. Kahit nga siguro ay mapahamak pa ang kanyang sariling buhay. Kaya naman, ang mensahe natin ngayon, alinsunod po nito o kaakibat po nito, ay patungkol sa mga pagpili po natin. No? Ang buhay ay punong-puno ng mga pagpili. No? Life is full of choices.
We live by and for the choices we make in our lives. Every day is a choice or a decision. Big and small, we do it moment by moment. Mayat maya ginagawa po natin ito. These choices, in turn, mold our habits. Yun ang bumubuo ng atin pong kaugalian, where eventually develops into our character. Yung pinakapagkatao na po natin. These determine who we are and what we do and where we end up later in life. Dapat po makitang maliwanag na meron pong pagkakaiba, meron pong diferensya, ang pagpili o ang pagdidesisyon ng isang mananampalataya kumpara sa hindi po mananampalataya. Dapat meron. Dapat makita po ito. No? Dahil sa mga hindi po mananampalataya sa Diyos, ang kanilang pagpili madalas ay nakabase sa kung ano ang kanilang nakikita. Based on appearances. Based on the immediate benefit. Ano yung makukuha ko agad-agaran ngayon din. At syempre, hindi mawawala kung ito ba ay kanais-nais o sa madaling salita, kung ito ba ay may kasarapang dinadala sa kanyang sarili. Pero ang mananampalataya, hindi po nakatingin dito. Ang mananampalataya namimili base doon sa kanyang pananampalataya. No? Base doon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya kaya pong tanggihan ang tukso ng itsura at panlabas na anyo. No? Lalong-lalo na kung ang mga pagpipilian ay ang mabuti at ang masama. Pagsunod sa Diyos o pagsuway sa Diyos. No? Pagtupad sa kalooban ng Diyos o pagsuway sa kanyang kagustuhan. No? Diba? Alam po natin ang mga bagay na ito. No? Faith is the reality of seeing things for what they really are, not just what they look like. No? Ngayon, ang mga katanungan maring lumitaw sa mensahe natin ngayon, are we aware of the choices that we make? Are we aware of their consequences? Hindi lang yung pang-ngayon, yung mabilisan, pero yung mga long-term din na consequences ng atin pong pagpili. Tandaan na ang buhay ay isang mahabang serye ng mga desisyon. No? At ang tanong na maaaring tanungin natin lagi bilang paalala sa ating mga sarili is, are we making the right choice? No? At yun po yung pamagat ng atin pong mensahe ngayong umaga. No? Making the right choice. No? Mga kapatid, ganun din sa atin pong mga panauhin. Sa maraming mga desisyon at pagpipilian sa buhay na ito, dapat piliin nating mabuti. No? Sometimes we make a choice, we make a decision only once and never again. Hindi mo na mababalik, hindi mo na mababawi, at hindi mo na mauulit po. May mga pagkakataong marami sa buhay natin na ganito ang pagpili natin. No? Ngayon, una muna, tingnan po natin ang buhay ng dalawang tao at ang kanilang malayong pagkakaiba sa pagpili. No? Number 1, ang buhay po ni Abraham at ni Lot. Si Abraham po, marahil marami po sa atin nakakilala po sa kanya, ang ama ng pananampalataya, ang patriarch, no? Ang pinakaunang ninuno ng mga Israelita bago pa sila tinawag na mga Israelita o mga Hudyo. No? At si Lot naman, sa mga hindi nakakaalam, ay pamangkin po niya. No? Bago pa man po naging Israel ang lahi at mga anak ni Abraham, ay nauna po siya. Siya po ang tinawag ng Diyos at inutusan ng Diyos na maglakbay at pinangakuan ng Diyos, nakipagtipan sa kanya ang Diyos ng kanyang pangako. No? Mamaya titignan po natin yun. Pero sa puntong ito, titignan po natin yung isang pangyayari sa pagitan po nila, no? Sa buhay po nila ng napakatagal na panahon na. Ang sabi po, babasahin po muna natin sa aklat po ng Genesis, Kabanata 13, 1 hanggang 7. Sabi po dito, mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot na kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka.
Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahong ding iyon, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. No? Simple lang po, napakadali pong unawain bilang isang historical narrative, pinapahiwatig lang kung ano ang sitwasyon at ano ang kaganapan sa puntong ito ng kanilang buhay. Mayaman na sila, mayaman naman talaga si Abram bago pa siya naglakbay. Dala-dala niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ganun din mga tauhan po niya. At ganun din naman si Lot. Umabot na sa punto kung saan hindi na sila magkasya sa lupaing kanilang pinag-iistayan. Dahil nga naglalakbay po sila. No? Ano po sila, wala pa po sila, at this point in time, wala pa po silang permanent na lugar na tinitirhan. No? Umabot na sa punto na pinakita ng atin pong binasa na nag-aaway na po yung kanilang mga pastol. No? Yung mga shepherd ng kanilang mga alagang mga hayop, ay malamang nag-aaway po sa grazing land, yung kinakainan at pinapahingahan ng mga hayop. Ganon din siguro, nag-aagawan na rin po siguro sila sa pagkain. Ganon din sa tubig na maiinom. Yung mga tao, syempre, ang nag-aaway. No? Dahil nga, napakarami na nila. No? So, to that end, a choice had to be made. No? Or else, magpapatuloy lang po yung kahirapang nagaganap na at baka mangyari pa ang hindi magagandang bagay. No? Baka magkatuluyan pa yung pag-aaway nitong mga tauhang ito. No? So, what happened next? Letter A, let us look at the choice of Lot. Ano ang kanyang desisyon o pagpili? Basahin po natin yung konteksto sa sumunod na mga talata, 8 to 12. Ang sabi po dito, kinausap ni Abram si Lot. Hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Soar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorrah. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. So yun. Yun yung kanyang choice. No? Una, ang kapansin-pansin ay bagamat si Abraham ang mas matanda, literal, by age, siya din ang mas mataas by stature dahil siya ay lumalabas na tito at pamangkin nga lang niya si Lot. No? Pero sa puntong ito, makikita po natin si Abraham, pinagkaloob niya yung choice. Yung first choice kay Lot. No? He gave up his right. No? Wala naman pong ibang detalye ng binanggit. Yun lang ang nangyari. Ginawa niya, una niyang pinapili si Lot. No? Yun po yung unang kapansin-pansin na bagay dito. No? At ano naman ang pinili po ni Lot? No? Sabi po kanina, binasa po natin, tinanaw ni Lot ang lupain. At nakita niya yung kapatagan ng Jordan. And napakayaman ng halamanan, napakaganda, sagana sa tubig, at yun ang kanyang nakita. No? I mean, at this point in time, kung yun lamang ang atin pong papansinin, maybe the choice would have been obvious. No? Ano pa nga bang pipiliin mo kung binigyan ka rin lang ng pagpipilian? No? Di ba kahit nga po sa di ba naging ginamit na natin siya bilang aral, ginamit na rin natin siya bilang leksyon, ginagamit natin siya bilang pagsasalarawan. Alam mo 'yon, parang pagka pinapapili ka ng nag-offer sa iyo ng slice ng cake, no? Yung cake nakahati na. Kita mo naman na yung cake o yung pizza halimbawa, hindi talaga pantay ang pagkakahati-hati. Pero usually, ano ang tinuturo ng mga magulang sa mga anak nila pag ganyang pagkakataon? Ano po? Ano pong tinuro sa inyo? Ano pong tinuturo ninyo sa inyong mga anak? Ako po, as far as I remember, tinuro po sa akin yan specifically, sabi sa akin, lagi mong kunin mo lahat. Kunin mo yung mas malaki. No, syempre, ang tinuro po sa akin is kunin mo yung mas maliit.
bilang pagbibigay galang, bilang pagbigay respeto, bilang alam mo yon, bilang pag-iingat din ng iyong katayuan o imahe, no? Hindi ka maging sugapa, hindi ka magmukhang swapang, hindi ka magmukhang nananamantala, no? At sasabihin siguro ng iba na, uy, pa kunwari ka pa, pero kung totoo lang, gusto mo naman. I mean, totoo naman, sino bang tatanggi sa mas malaking parte? Liban na lang siguro talaga kung hindi mo kayang ubusin yung kakainin mo. No? Pero that's the idea. No? Usually what we do is we choose the lesser option. And alam mo yon, usually ang kasunod na aral po dyan ay, pag in-offer sa'yo yung mas malaki, alam mo yon, depende pa yan sa kultura, dapat sa ibang kultura, dapat 3 ulit, dapat 5 ulit bago mo tanggapin. But that's not the point. No? Ang point is, hindi mo talaga dapat kunin muna agad-agad yung pinakamaganda para sa iyo. Magbigay daan ka muna sa iba. No? Pero yun ang pinili ni Lot. No? Sa loob-loob ko po, kung sa totoong, kung nangyayari ito sa harapan ko o napapanood ko to bilang isang eksenang nagaganap sa aking harapan, maybe some of us would expect na si Lot, ibabalik niya. Pwede naman yun eh. Sabi ni Abraham, Lot, o sige, ikaw na mamili, Lot, anong gusto mo? Saan mo gusto? Pag doon ka, dito ako. Pag dito ka, doon ako. Pwede sabihin naman ni Lot na, hindi, Tatay Abraham, kayo na lang ang mamili. Ako na lang ang mag-a-adjust. Pwede naman niyang gawin yun. Amen po ba? Diba? Kayo na pong mamili, tatay, para ano po, dahil kayo pong mas nakakatanda, kayo po ang, ako nakisama lang naman ako dito eh. Ang inutusan ng Diyos na maglakbay ay si Abraham. Nangyari lamang na sumama sa kanya ang kanyang pamangkin na si Lot. Si Abraham talaga, yung lakad to ni Abraham kung tutuusin. No? So yun, ilang mga uring palaisipan dito sa pangyayari pong ito. Kung ilalagay natin sa realidad ng buhay, kung ano kayang pag-uusap na nangyari. Well, wala pong ganong nangyari apparently. Nakita ni Lot yung magandang lupa at agad-agaran niyang pinili ito. No? Lot bases choice on immediate need. No? Yung magandang lupa, magandang pahingahan ng mga kahayupan nila, at magandang may tubig, may makakain, at malawak. Patag nga eh, lalo na yun, yung idea ng patag. Sasabihin natin siguro, ano ngayon kung hindi naman patag? Sino po dito nakapag-camp nung Makiling? Taas nga pong kamay. Ano pong pipiliin nyo? Patag na lupa o mabatong lupa? Patag. Ang hirap pong matulog. Pagka, alam mo yan, may ugat ng puno, may bato, hindi pantay ang lupa. No? So, hindi maliit na bagay siya kung sasabihin mo, isipin mo, big deal siya in the long term. Patag na lupa. No? Yun ang kanyang nakita. No? Higit sa lahat, nabanggit ng salita, pinili niya kasi siguro kasama na po dito, nakita niya na yung lugar na ito ang malapit sa syudad ng Sodoma. No? Isang syudad, isang city po ito, at ano bang meron sa city? Sa syudad, marami pong may kalakalan, may merkado, maraming tao, maraming mga serbisyo, maraming mga bilihin, at nandun ang lahat eh. No? Kumpara mo si Abraham na sa simula nung naglakbay sila, ay nasa labas lang sila, nasa wilderness lang sila. Nagtatayo lang sila ng kanilang mga tolda or mga tent kapag mamamahinga na po sila. No? So yun po ang kanyang pinili. Bagamat hindi niya napansin o hindi niya tinignang mabuti na ang lugar na ito ay napupuno ng kasamaan. Ang sabi po yan sa talatang 13. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Even though yan ang katotohanan, hindi niya yun tinignan or nakita man niya yun, he chose to ignore it, or in the first place, hindi niya ito pinansin talaga. No? Maliban pa dito, nabanggit ko na nga, pwede naman niyang ibalik yung desisyon, magparaya na muna siya, ibalik niya yung choice sa tito niyang si Abraham, hindi niya yun ginawa. Liban doon, wala din siyang pangungusap na ginawa sa Diyos. Hindi niya kinausap ang Diyos, hindi siya nagtanong. He made the choice on his own. No? As with choices in our life, the choice of Lot had consequences. Na-establish dito kung nasan siyang lugar, ano ang kanyang kinalalagyan. No? Eventually, sa mahabang kwento, kung isa-summarize natin ang nangyari sa buhay ni Lot at sa kanyang pamilya,
Ang kanyang mga anak na babae ay nakipagrelasyon sa mga hindi naman kumikilala kay Yahweh. No? At ang asawa po niya, very well known na asawa ni Lot, ay namatay. She perished because of her physical desires, her worldly desires. Maaring sa umpisa nag-enjoy talaga si Lot. I mean, magandang lupa ang kanyang pinili, malapit sa syudad. Ngunit, eventually, the time came when he suffered. He and his family, hindi lang siya, no? He and his family suffered because of it. No? Nangyari na matapos ang mga kaganapang ito sa chapter 13, ay meron pong political strife kasing nangyayari in the background. May mga hari na naglaban-laban sa ibang mga hari din ng mga lungsod nung panahong iyon at nadamay po si Lot. Based on what? Nadamay siya dahil lang sa pinili niyang lugar na tinirhan. Mababasa natin ang kontekstong ito sa Kabanatang 14, 8 hanggang 16. Basahin po natin. Tinipon ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sinar at Ariok ng Alasar, 5 laban sa 4. Bago gusto niyo pong mga suggestion sa pangalan ng bata, huwag niyo pong kunin dito. Maawa na po kayo. No? Kahit po ako nahihirapan basahin ang mga pangalan po nila. Sinaharing Kedorlaomer ng Elam, nabasa na po natin yan. Verse 10, natalo ang 5 hari, 5 laban sa 4, sabi po nung verse 9. At nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Natalo yung 5, tumakas ang mga hari, iba sa kanila namatay. Verse 11, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-ariang ito. Pause tayo dyan. Hindi nabanggit yan between chapter 13 at sa binabasa po natin. Ang sinabi po sa chapter 13 na nirahan siya malapit sa syudad ng Sodoma. By the time na dumating ang chapter 14, lumalabas na hindi lang siya nakatira sa labas ng syudad, nakatira na siya sa loob. No? He went from living in a tent outside of the city, near the city. By this point, naninirahan na siya sa mismong syudad na. Na-assimilate na po siya. No? Whatever happened, whatever in reality happened, kung ganong katagal nangyari ito, hindi na po nabanggit, hindi na po natin alam. Pero it's a point to remember. Na sa puntong ito, nakatira na siya sa Sodoma, kaya siya nadamay. Yan, binihag sila. Kasi ganun po ang warfare, ganun po ang conquest. Natalo ka ng ibang bansa, bihag kayo. That's how it works. That's what happens. Natalo ka ng invading, or actually, technically, hindi nga. Yung 4 na hari, sila ang nasa depensa kung tutuusin. Yung 5 hari ang nag-usap-usap at nagsama-sama para labanan si Kedorlaomer. Siya yung nangunguna po kasi doon sa 4 na hari. Nadepensahan nila, natalo nila yung 5, at ngayon, sinamsam nila. Binihag nila ang mga tao, kinuha nila ang mga ari-arian, that's how conquest works. Pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan sa Mamre, isang Amoreo. Si Abram at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at naligtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Kinailangan pa, o ang nangyari is that kinailangan pang iligtas ni Abram si Lot sa pagkakabihag. At imagine that, sa tulong at biyaya din po ng Diyos, 318 na tao lang nanalo na po sila.
Ganong karami ang kalaban, hindi po nabanggit, pero I would assume, para talunin ng 4 na hari ang 5, malaking tauhan po ang meron sila. Yun po ang nangyari. No? They were taken captive because of their choice of where to live. Ganun lang po ang kasimple, parang napakababaw. Dahil lang sa pagpili niya ng matitirhang lugar, lahat ng ito ay sunod-sunod pong magkakabit na nangyari. Hindi na lang dahil kay Abraham na buti na lang siya yung nagligtas sa kanila. Higit sa lahat, sa kahuli-hulihan, kung kilalaman ang pangalang Sodoma at Gomora, ay dahil sa pagkawasak ng mga lugar na ito. Mababasa naman po natin sa Genesis 19:23-26. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya ito'y naging isang haliging asin. No? Dati ko pa yan iniisip, bata pa ako, ano yun, literal, nag-transform siya, naging bloke siya ng asin. Well, in reality, what could have happened is, because of the sulfur, because of the fire burning down from heaven, yun yung kinalabasan ng itsura at pangyayari ng asawa po ni Lot. Inabot siya ng apoy galing po sa langit. No? Kaya siya nagkaganon. She perished because huminto siya, lumingon. Sabi ng mga ibang ano na po to, no? Pero sinabi ng mga mensahero ng Diyos sa kanila, tumakas na kayo at huwag kayong lilingon. That was a specific command. Huwag kayong lilingon na pag sinira na o winasak na ng Diyos ang lugar na ito. Ngunit yan po ang nangyari. Eventually, Sodoma and Gomorrah was destroyed. And hindi naman na po nabanggit dito yung aftermath. Ano? Pero ano na lang kaya nangyari kay Lot? Ano na kaya ang buhay niya? No? Nasa na kaya ang mga ari-arian niya, ang mga tauhan niya? Naubos po yan lahat, we assume. No? Or, I mean, I would believe na it's right to assume so. No? Ano pa nga ba ang maaaring nangyari sa buhay po niya, sa pamilya niya at sa mga ari-arian po niya? Sa madaling salita, ang kasamaan ng mga tao sa mga lungsod na ito ay nakaapekto ng matindi sa buhay ni Lot at ng kanyang pamilya. Going back to it, no? Rewind tayo ng konti. Nagmula ito lahat sa isang napakasimpleng desisyon. Pagpili ng matitirhan. Yun lang yan. Doon lang siya nagsimula. No? San ka mananatili? Ikaw ang mamili. Saan mo gusto? No? Now we come to letter B, Abraham's choice. Ano ngayon ang pinili naman ni Abraham? No? Una, again, ilang mga observations po. No? Una, si Abraham ang unang pumansin ng mga pagtatalo ng mga tauhan nila, ni Lot. Siya ang unang pumansin nito, siya din ang unang kumausap kay Lot. Hindi si Lot din ang nakipag-usap sa kanya. Si Abraham pa ang lumapit sa kanya at sinabi na, uy, nag-aaway-aaway tayo, hindi dapat ganun. Ganito, maghiwalay na lang tayo. No? It was Abraham who acted upon it. No? Balikan natin yung verse 8-9 kanina. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa, ako. No? Abraham should have had the first choice regarding the matter, but he let his nephew pick out first. Pinaubaya ni Abraham yung desisyon sa kanyang pamangkin. No? Pangalawa, hindi niya hinayaang ang mata lamang niya ang magdesisyon para sa kanya. Maaari naman niyang sabihin kay Lot na maghiwalay tayo, akin yung lugar na yun. Kung pupunta doon, akin yun. Dito kung anong matira sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganon ang kanyang salita, hindi ganon ang kanyang kaugalian. No? Sinabi lang niya, anong hindi mo pipiliin, yun ang pipiliin ko para hindi na tayo mag-away. Sa simpleng mga salitang ito, sa simpleng narrative din po ito, sa kwentong ito, makikita po natin sa kabila ng katandaan at kataasan ng kalagayan ni Abraham kumpara kay Lot, makikita mo lumilitaw yung kanyang kababaang loob. These are the words, these are the actions of a man humble. No? Isang taong mababa ang kalooban. No? At kabilang ito, bahagi ito ng kanyang relasyon sa Diyos.
Kung babalikan po natin yung utos ng Diyos sa kanya, no, sa Genesis Kabanatang 12, 1 hanggang 7, sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. He was that old. No? At yan din po yung taon na wala pa po silang anak ng kanyang asawang si Sarah. At dito po nabanggit, sumama sa kanya si Lot. Sabit lang po siya. Si Abraham ang kausap ng Diyos. No? Verse 5, isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at ang mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kanineyo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. No? So nung nandun po sila sa Canaan or Kanaan, no? Yun yung lupa, tinuko yun ng Diyos, kinausap siya ng Diyos, ito yung lupaing ibibigay ko sa iyo. No? At alam po niya Abraham po yun. One thing that is notable for Abraham from the Old Testament up to the writings of the New Testament is the greatness of his faith. Wala pong anumang pruweba siyang pinangahawakan liban sa ito ay sinabi sa kanya ni Yahweh. Diba? I mean, sabihin sa'yo, you're 75 years old. Sabihin na natin mas mahaba ang lifespan ng tao nung panahon na iyon. Pero kahit dito sa puntong ito, kinikilala ng Biblia na matanda na siya. At mismo sila, sinasabi nga nila, paano pa kami magkakaanak? Anong edad na kami? No? So it's acknowledged na they're old. No? Matanda na rin sila at that point in time. And doon siya tinawag ng Diyos. At walang kaano-ano, walang anumang dahilan, walang pagtatanong, sumunod si Abraham kay Yahweh. Ginawa niya, no? I mean, to uproot yourself, alam mo yon. Imagine mo, nakatira ka na sa iyong tahanan kung saan ka man naroon, saan ka mang lugar, ano? Nakatira ka na doon for 30 years, 40 years, 50 years. And then sabihan ka na, lisanin mo yung lugar na yan. No? Nandyan pamilya mo, lahat ng mga mag-anak mo, nandyan ang mga magulang mo, get out of there. I will show you the land where I will bring you. No? At ito nga yung naging lupang pangako. No? Eventually kung saan, nagstay ang mga Israelita, mga anak-anakan na po, no? Mga lahi na po ni Abraham. No? Kinonfirm ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya. Sabi po sa Genesis 13 verse 12, nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. No? And tuloy po natin sa verse 14 to 18. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. No? Abraham's life, Abraham's choices are marked by his closeness to God. Nakikinig siya sa Diyos, nangungusap ang Diyos sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos sa kung ano ang mangyayari sa buhay po niya. No? Hindi naman expert si Abraham Hindi naman siya isang master strategist or tinignan lang niya yung lupain, alam ko nang mangyayari. No. Isa lamang po siyang simpleng manlalakbay. Ang gumagabay sa kanya ang Panginoon. Some would argue, even ako, inisip ko yung argument na, pero hindi ba parang napilitan si Lot? Hindi ba parang, kumbaga parang
he had no other choice but to choose that. Paano kung pinili ni Lot yung Kanaan? Paano kung hindi niya pinili yung lugar malapit sa Sodoma? Ito din po yan sa isang banda. Naisip ko rin po ito, no? Bagamat wala po ito sa Biblia, we can use our discernment, our practical application, ano? Anong problema po nila? Nag-aaway po ang kanilang mga tauhan, ang mga pastol, dahil siguro nag-aagawan na sila sa lupa kung saan namamahinga, kumakain at umiinom ang mga hayop po nila. Ano ba naman, eto po ano ba naman yung makipag-ugnayan kayo? Ano ba naman yung makipag-agreement kayo? Ano ba naman yung makipag-ayos kayo kahit sa parehas na lugar pa rin kayo? Diba? Bagamat maring si Abraham ang nagsabi, maghiwalay na lang tayo. No? Para, alam mo yan, yun yung pinakasimple kasi, doon ka, dito ako. Pero pwede din namang sabihin ni Lot na, hindi po yun mabuti, Abraham. Alalahanin mo na kayo ang naglakbay ako, sumunod lang naman ako sa iyo, sumabay lang ako sa inyo eh. Hindi po ba mas mabuti na magkasama pa rin tayo dahil magkamag-anak tayo? Ganito na lang po, mag-agree na lang tayo, mag-set na lang tayo ng schedule. Pwede naman mag-schedule, hindi po ba? No? Hanggang ngayon ginagawa natin 'yun, hindi po ba? Gusto mo sa inyo sa iyo yung parang sa iyo yung patag na lupa, MWF, no? Sa akin naman TTHS, tapos sa araw ng linggo, bahala na rambulan na lang, no? Para patas, di ba? Tigatlong araw tayo magkabila. Pwede naman 'yun eh. I mean, in reality, hindi ito nabanggit sa Biblia, pero iniisip ko lang, there's also that option. There's also the option to stay with Abraham. Dahil, alam mo yun, nakatatanda akong tito to eh. At ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil lamang din sa kanya. No? And yet, yun yung nangyari. No? Palaisipan ng mga bagay na ito. Kasi nga, again, the topic we have for today is all about choices. No? Sometimes, alam mo yon, minsan, akala natin ang pagpili ay, anong gusto mo? Eto o eto? Sometimes, the reality of it is, gumawa ka minsan ng sarili mong desisyon. Hindi mo naman kailangan magpakulong lang sa pagpili na obvious eh. Usually kasi ganun eh. Yung obvious kasi ang nakikita lamang po natin. No? Minsan, meron pang ibang option. Minsan, may iba pang choice. At madalas, para makita natin yung ibang choice na iyon na mas mabuti at mas mainam, kailangan talaga natin ng wisdom galing po sa Panginoon. Pero again, hindi po yun yung nangyari. No? Bagamat sa nangyaring lahat ng ito, pinili ni Abraham na maging masunurin sa Diyos. Sabi ng Diyos, dito ako. Isa pa pala, dagdag pa. Dahil nung time na yon sa Kanaan, may mga nakatira na. Kaya nga nabanggit, mga Kananeo, may mga tao nang naroon. Pero sabi ng Diyos, etong lupang bibigay ko sa iyo. Doon sa pinili na lugar ni Lot, walang nakatira. Pero malapit siya sa syudad. Maybe another factor in his choice. No? Ayoko doon, maraming mga tao doon, mga kalaban yun, mga kaaway yun, baka kung anong gawin sa atin, dito na lang ako, dito maluwag, dito maganda, dito masarap. No? Again, napakababaw ng basihan po ni Lot. No? Muli, sa kabila nito, tinulungan pa nga rin ni Abraham ang kanyang pamangkin, iniligtas niya sa pagkabihag, at the rest is history. Sa pinakasimpleng salita, si Abraham pinili niyang manatili sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Nanatili siya doon sa lugar kahit na may iba pang nakatira nung panahon na iyon. At yun, ang pagpili dito ni Abraham ay hindi lang pagpili ng lugar. Pagpili niya na ipaubaya ang desisyon kay Lot, ang pagpili niya na maging mapagpakumbaba, ang pagpili niya na makinig at magtiwala sa Panginoon. No? Lahat ng ito, uulitin ko, nangyari dahil lamang sa pinili na lugar ni Lot na titirhan. All of that destruction, all of that evil, just because of choosing where to live. No? Kaya nga, dapat po tayong matuto, mga kapatid, matutuhan at tumatak talaga sa ating mga puso na ang tamang pagpili sa buhay na ito ay gano'n na lamang kahalaga. No? Dapat mong pag-isipang mabuti before you make a choice. Bilang Kristiyano, dapat mo ring ipanalangin ito ng taimtim. No? Nang mabuti din po, bilang mananampalataya.
No? Pero ang nakakalungkot nga, maraming tao at minsan kahit ang mga Kristiyano sa panahon pong ito, they make the same mistake as Lot. No? Ang tumutulak sa kanila, ang humihila sa kanila ay ang kanilang laman. No? They give in dun sa takaw ng kanilang mga mata. No? At tinitignan lamang nila ay ang sarili nilang kapakanan. No? Tingnan po natin mabilis na listahan lamang po ng mga how do we make our choices today in our life today. Ilan lamang po ito in choosing a vocation. No? Ano yung goal mo sa buhay na ito? Bagamat lahat ng ito ay related sa buhay sa kasalukuyan, mahalaga pa rin po ito. Dahil nabubuhay po tayo dito sa mundo at ang buhay na ito ay kaloob ng Diyos. What you choose for your job, when you choose your relationships, or how you choose to manage your relationships, how you choose your friends, in choosing your partner or your spouse, yung mapapangasawa mo. And katulad ng kwento natin ngayong umaga, in choosing where you live, saan ka titira. Hindi yan. How we spend our time, how we spend our money. Marami pa pong iba, naisip ko lang. How we prioritize. Anong pinipili mong unahin? No? Maraming bagay, kailangan lahat gawin, pero anong uunahin mo? Kung may nauuna, meron din pong mahuhuli. Priority, ang hirap pong balansin yan sa buhay. Even that is a choice. No? Iisipin nga ng marami, iisipin ng iba na maliliit na mga bagay lamang ito. Parang kumbaga, in their eyes, in the grand scheme of life, kung susuma total natin ang buhay, ano ba to mga bagay na ito? Mga maliliit na bagay lang yan. Pwede mo naman baguhin yan, pwede mo naman ibahin yan. But remember, it affects our life. It affects what we do, how we think. No? It affects the circumstances in our life as well. Nakita mo naman ang epekto ng pinili ni Lot. No? Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanyang pamilya? Yung pagkabihag na naganap, yung kasamaang umiiral sa paligid nila, and ultimately ended with the destruction of the city. Siguro yun yung Yun yung naiiba sa panahon po natin ngayon. Kasi sa panahon po natin ngayon, wala naman na po talagang pinapaulanan ng apoy ng Diyos eh. Pero hindi lang naman yun ang masasabi nating mga disaster ng buhay. No? Ang dami pong uri ng disaster, kahit sabihin mong natural disaster. Meron pong lindol, meron pong landslide, meron pong sinkhole, meron pong sunog, meron pong baha, meron pong bagyo. No? And none of this, kung ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka at nakakasigurado ka na walang anumang mga bagay sa mga nabanggit ko ay nangyayari lamang ng walang dahilan. Nothing happens by chance, mga kapatid. Alam natin yan. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, nasa kamayan ng Diyos. Ang pagwasak ng Sodom at Gomorrah, Diyos ang gumawa po nun. Hindi po yun nagkataon lang o nangyari lang ng kusa. Diyos po ang nag-decide na gawin ang parusang iyon. No? We may think these are little things that don't really affect our life in big ways, but again, the message this morning is telling you to think again. No? Ang mga maliliit na bagay ang bumubuo sa mga mas malalaking bagay at ang mga bagay na ito ang bumubuo naman sa kabuuan ng buhay po natin sa kasalukuyan. Iisa lang po ang buhay po natin. Maikli lamang po ang buhay po natin. Papahirapan mo pa ang sarili mo. Sisirain mo pa ang buhay mo. Ika nga. Huwag naman po sana. Hindi po dapat. No? Kung pwede namang iwasan, bakit hindi? No? At many of us, or if not all of us, have encountered, have experienced telling ourselves or saying to other people, sana iba na lang ginawa ko. Sana iba na lang ang pinili ko. No? Kung pwede ko lang bawiin yung desisyon kong iyon, dati pa. Alam mo, may mga tao hindi makamove on, even though
yung choice, yung pagpili na ginawa nila ay 10 years ago, 20 years ago, hanggang ngayon hindi pa rin nila makalimutan. Ganon po kasi ang buhay. No? At ang nakalulungkot, hindi mo na nga talaga maibabalik talaga ang panahon. No? Kahit anong pagnanasa natin, kahit anong lungkot or iyak po natin, wala na pong mangyayari pa. Ang naganap na ay naganap na. You can only adjust. Pwede mo na lang gawin ngayon ay mag-adjust sa kung ano ang naging resulta ng iyong mga desisyon. No? We have to learn from our own mistakes and the mistakes of other people. Katulad na lamang din ng lesson sa buhay ni Abraham at ni Lot. No? Maraming mga desisyon ang nakakaapekto sa buhay po natin habang nandito pa po tayo sa mundo. Pero wag nating kaligtaan o kalimutan na ang pinakamatinding desisyon, mabigat na desisyon sa buhay na ito ay hindi lamang para sa buhay ngayon, kundi para sa buhay na walang hanggan. At yun po yung punto din po ng atin pong usapin ngayong umaga. Maaari tayong magkamali sa pagpili po natin. And wala po ata ditong hindi pa nagkakamali sa kanyang pagpili. No? We all have made mistakes. We have all made the wrong choice at some point in our life. Some more wrong, some more worse than others. Yung iba mas malala, yung iba mas magaang. Pero ito, tungkol sa bagay na ito, dapat tayong manatiling maliwanag ang atin pong isip. No? Alalahanin po natin ang ginawa ni Lot. Nakita lang niya kung ano yung nasa harapan niya. No? Nakita niya yung maganda at yun ang kinuha niya. Inuna ni Abraham ang Diyos at ang kanyang pangako. No? So, ito ngayon po natin yung number 2, the right path to take. No? This concerns where we will spend eternity. No? This is the biggest choice of your life. No? This is something we really have to be sure about. No? Kailangan sigurado ka dito na pinili mo ang tama. Sinabi ni Jesus ang kahalagahan at ang katotohanan po, ukol po dito sa usaping ito, sa atin pong binasa po kaninang umaga, sa ating pong morning devotion, aklat ng Mateo, Kabanata 7, 13 hanggang 14. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. No? Anong ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya ang mga salitang ito? Piliin nyo ang makipot na pintuan. No? Letter A, we all must choose. We all must choose. Babasahin po natin ng isang parallel na teaching. Kahalintulad po ng katuruang ito galing po sa Mateo, Kabanatang 7. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 13, 22 hanggang 24, unang bahagi. Sabi po dito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanang papuntang Jerusalem. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? No? Valid question. Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pause po tayo doon. May karugtong po yan, pero hanggang doon lang po muna tayo sa unang bahaging ito. No? Ngayon, sa panahon ng ministeryo, pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesus, alam po natin ang primary audience po niya sino? Walang iba po kundi kanyang mga kababayan, mga Hudyo. Kahit nga doon sa binasa natin, nagtuturo si Jesus sa bawat bayan at nayon patungong Jerusalem. That was within the bounds of Israel. No? So mga Hudyo ang kanyang mga kaharap. No? These were the Jewish people, the nation Israel. Who were they? They were the chosen people of God. And yet, sabi ni Jesus sa kanila, pangunahin silang kausap dito, sabi ni Jesus sa kanila, kailangan din nilang pumasok sa makipot na pintuan. No? Bakit? Bakit sila kinakausap? Hindi ba dapat kausapin ni Jesus ang ibang tao? Ba't niya kinakausap ang mga Hudyo na piniling bayan ng Diyos? Dahil nga, sa maraming pagkakataon sa bagong tipan, etong mga Hudyong ito, mga nakaharap ni Jesus at namumuhay nung panahong ito, ay kampanting-kampante dun sa ideya na sila nga ang piniling bayan ng Diyos. Meron silang
They take pride in it. At sa isang banda, hindi naman yun mali. Kasi sila naman talaga ang piniling bayan ng Diyos. I mean, that's the truth. Hindi mo mababago yun. No? Hindi po ba? Pag sinabi mo yung katotohanan iyon, hindi naman ibig sabihin nun, nagyayabang ka eh. Hindi po ba? Parang last week, sino pong nanalo sa atin pong raffle? No? Pag sinabi ni Brother Boy na nanalo siya, hindi naman siya nagyayabang. Yun talaga yung nangyari. So ganun din ang mga Hudyo. Parang kami ang bayan ng Diyos. Totoo naman sa isang banda. Pero ang problema is galing dun sa kaisipang iyon. Bakit? Dahil kasi sa kaisipang iyon, nagiging kampante na sila. Na para bang wala na silang ibang kailangan gawin, sapat na yon. Yung pagiging bayan nila ng Diyos, sapat na. Problema, ano bang problema ng bayan ng Diyos? Marami. Marami sa nakalipas na panahon, sa panahon ng lumang tipan, leading up to the New Testament, the time of Jesus Christ, anong problema? Ang bayan ng Diyos ay matigas ang ulo. Hindi po masunurin. No? At pasaway po talaga sa kalooban at kautusan ng Diyos. Kahit ang mga guro at tagapagturo nila, ang mga tagapanguna dapat nila na nagdadala sa kanila, na nagpapanumbalik sila sa tamang pagsamba sa Diyos ay hindi po nila nagagawa. Malaki po ang problema ng mga Hudyong ito. No? At idagdag na po natin dito, malamang iniisip nila ang pagpasok nila sa kaharian ng Diyos ay given na. Automatic na yun. Bayan tayo ng Diyos eh. Makakapasok tayo dyan. Bahagi tayo dyan eh. Tayo nga ang piniling bayan ng Diyos eh. No, yun siguro o yun malamang ang iniisip nila pero sinabi ni Jesus ang katotohanan ngayon, alam na nating lahat. Ang katotohanan ay kahit ikaw ay hintil o kahit ikaw ay Hudyo, kailangan mong maligtas para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. No? At ang kaligtasan ay nakatali mismo doon sa tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At yun yung point. Kahit ang mga Hudyo, kailangan nilang sumampalataya sa tagapagligtas. Dahil yun lamang ang daan ng kaligtasan. No? Pinahiwatig ni Jesus ang kahirapan dito. No? Binasa natin kanina, lagi ko pong babalik-balikan yung pong Matthew 7:13-14. No? Yung wide gate and easy way and yung narrow gate and the hard way. No? Sabi niya, strive to enter the narrow gate. No? Bakit niya binanggit yung idea na strive? No? Para bang pinapahiwatig na meron pong pagsisikap, meron pong paghihirap para lamang makapasok dito. Sa ibang translation po, or yung word na ginamit po dito sa original na lengguwahe, pag tinranslate po natin sa ibang idea, ay parehas lamang po siya sa idea ng make every effort. Gawin mo sa lahat ng makakaya mo. No? Kumbaga, pagsumikapan mo talaga. Ngayon, tignan nating mabuti. Ibig bang sabihin nito ay pwedeng pagsumikapan ng tao ang kanyang kaligtasan? Hindi po yun ang ibig sabihin. So bakit may pagsusumikap? Pagsumikapan mo, ibig pong sabihin dito, pagsumikapan mong hanapin yung daan na kailangan mong daraanan para ikaw ay maligtas. There is one specific route to the kingdom of God. No? Imaginein mo ang isang lungsod, isang lugar na pinupuntahan ng tao na iisa lamang ang daan, papasok at palabas dito. Usually, ano po ang kahirapan? Lalo sa modern day, sa modern time. Ano pong mahirap pag ganun po ang status ng isang lugar? Iisa lang ang pintuang bayan, iisa lang ang lugar entering and exiting the place. Usually, ano po nangyayari? Hulaan niyo po. Traffic, number 1. Kasi kung iisa lang ang pasukan at exit, di lahat ng tao nandun. Mapupuno at hahaba ang pila dahil wala nang ibang daan kundi ito lang ang daan. Di po ba? Yun yung idea na pinapahiwatig dito ng ating Panginoong Jesus. No? Pinapahiwatig niya makipot ang daan patungong buhay. Kasi isa lang yung daan. Isang specific na daan lamang at ito nga ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko na po sinulat ang John 14:6. Anong sabi ni Jesus? Ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama,
liban sa pamamagitan ko. Ano pang mas klaro po doon? Wala na po siguro. No? A narrow door and a narrow way, no? Meaning the same thing. No? So, we have to choose. So what does that mean? Ano? Bakit yung strive to enter? Pag sumikapan ninyo. No? Kung babalik rin natin yung idea, siguro mas madali nating maintindihan. Kung puntahan natin yung kabaliktaran po nito, no? Because nobody falls into the right way. Wala pong nakakatagpo ng daang ito ng aksidente. Wala pong nakakatagpo o dumadaan sa daang ito ng pagkakataon lamang. You have to search for it. You have to follow the route specified for it. You have to be aware of it. Sa madaling salita, wala pong makakapunta ng langit na aksidente lamang. Wala pong magkakagulatan sa langit na, uy, nandito ako sa langit ah. Paano kaya nangyari yun? No? Diba? Sa totoong buhay nangyayari yun. No? Papunta ka ng Laguna, napansin mo, nasa Bulacan ka na. Uy, nasa Bulacan na pala ako. No? That could happen in real life. Alam mo yun? Pwedeng mangyari yun kahit gaano pang ka-unbelievable po yun. Ano? Papunta kang south, napunta kang north. No? Pero sa daan patungong langit, wala pong ganon. No? Pinili ko yung daan na to, maya-maya lang. Ay, nandito na pala ako sa daan ng buhay. Mantakin mo yun. No, it doesn't happen. It will never happen that way. You have to choose it. You have to search for it. Pag sumikapan mo, hanapin ito. No? O daanan ang daang ito. Ngayon, karagtong nito, yung pagsusumikap ay dahil, letter B, the road to life is narrow and hard. Makipot, makitid. At sabi po sa isang translation, mahirap po. Yun din po ang ginamit po sa ESV. The way is hard. No? The way to life is hard. No? No one can earn their entrance into heaven. At binanggit din ni Jesus na, iilan lamang ang nakatatagpo dito. Ang pintuan ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang daan ay walang iba kundi si Jesucristo. Siya lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. Siya lamang ang tanging paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging makipot ng daan ay hindi po tumutukoy doon sa pagiging bias ng Diyos or sa partiality. Yan ang mahirap sa mundo, hindi po ba? Kahit sa anumang transaksyon na gagawin mo, lalo na concerning the government, para sa ID, para sa clearance, para sa anumang bagay na legal na kailangan mo. Ang pangit, hindi po ba? Ang pangit ng sistema ng tao. Palakasan. No? Kung may kakilala ka, kung may kaibigan ka, kung may kamag-anak ka, mas madali. No? Kaya parang alam mo yon, yung tao na walang kaano-ano, walang kakilala, walang sinisino, matagal siyang maghihintay. Bagamat nauna siya sa pila, may mga mas mauuna pa sa kanya. No? Hindi po yun ang gagawin ng Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin ng makipot na daan. God does not show bias, God does not show partiality, or any kind of favoritism. No? In terms of who is saved. No? Pinapahiwatig ng makipot na daan na wala pong shortcut, wala pong substitution, at meron pong very specific na requirement. Anong requirement? Faith in Jesus Christ. Pananampalataya sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, ihambing natin yung makipot doon sa maluwang. No? Ang maluwang na daan, kung sa usaping ito, tinutukoy natin ang daan patungong buhay, no? Ang maluwang na daan, welcome kasi lahat. Pwede ang lahat ng kaisipan, welcome ang kahit anumang prinsipyo, kung saan dito sineselebrate ang effort at achievement ng tao, pero ang dulo naman po kasi nito ay kapahamakan. The gate is wide and the way is easy, leading to destruction. No? The narrow gate is connected to the narrow path, which is described as hard. Again, bakit nga ba ito mahirap? Ito'y buhay na mahirap dahil dadalhin ka nito sa mga mahihirap na dako at mahihirap na desisyon. Ngayon, babanggitin ko po To be saved is to place your faith in Jesus Christ. Amen po ba?
To be saved, ulitin ko po, to be saved is to place your faith in Jesus Christ. Amen po ba? That is to be saved. To place your faith in Jesus Christ is to trust and obey Him at all times. Amen po ba? Ang kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya naman kay Kristo, ibig sabihin nito ay ang pagtitiwala sa Kanya at pagsunod sa lahat ng Kanyang iniuutos. Amen po ba? Maliwanag po dapat yon. Ano ang mga utos ni Kristo? Marami. No? Ang pananampalataya, no? O ang kaligtasan ay libre dahil wala tayong ibabayad po dito. Pero ang pananampalataya kay Kristo ay meron pong kabayaran. Meron pong pagsisikap, ika nga natin. No? Kasama dito ang pagpako ng ating mga laman. Galatia, Kabanata 2:20. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kumpleto naman po eh. Hindi natin ito ginagawa ng walang dahilan. Meron pong ibig sabihin ng bawat desisyon na ginagawa po ng isang mananampalataya. Dahil nang tinanggap mo ang kaligtasan, hindi na ikaw ang mamamatay. Sinong namatay? Si Kristo. Para sa iyo. Dahil sa mga kasalanan mo. Pero ano yung naging resulta? Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo lamang, kundi nabubuhay ka na ngayon para kay Kristo na nagligtas sa iyo, nagpatawad sa iyong mga kasalanan, nagsakripisyo ng kanyang buhay alang-alang sa kapatawaran mo. Habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Crucifying our flesh, we also need to live by faith. Sabi po sa Romans 1:16-17. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabagat ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. We live by faith, no? Not by anything else. Kasama dito ang pagtitiis ng mga kahirapan. Gaya nga ng unang-una kong binanggit kanina, gaya ng lesson sa buhay ni Daniel nung nakaraang linggo. Sabi po sa Santiago, Kabanata 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. No? Yung nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. No? Tatanggap siya ng gantimpala. Ito'y ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. No? And most of all, no, one of my favorite verses, isang buhay na hiwalay at talagang iba na sa sanlibutan ito. Roma, Kabanata 12, 1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Contrast all of this. Ilan lang po ito. Marami pa pong iba, pero ito lang muna, sapat na. Ito lang, kita na po natin yung malawakang larawang ipinipinta po nito. No? Ikumpara mo ito doon muli sa maluwang na pintuan at madaling daan. Kung saan wala pong kahirapan or wala pong paghihirap ng kalooban at the very least. Hindi ka kinakailangan mag-commit, hindi ka kinakailangan magsakripisyo ng kahit ano, at komportable ito sa bawat ibang paraan. No? Siguro nga, kung magiging honest lang naman talaga tayo sa ating sarili, ba't kasi hindi na lang binaliktad ng Panginoon? Ba't hindi na lang yung maluwang na daan ang patungo ng buhay? At yung makipot na daan, yun yung patungong kapahamakan. Pero hindi, that's the point.
The way to life is hard because it is the way to life. That's the point. Yun mismo yun. Hindi mo pwedeng hiwalay yun. Hindi mo pwedeng pagbaliktarin yun. The way to destruction is easy. Yun yung characteristic talaga nito. No? Ngayon, ang tanong, laging tanong, anong pipiliin mo? Isang komportableng buhay na patungong kapahamakan at paghihiwalay sa Diyos o isang mahirap na buhay ngunit patungo naman sa buhay na walang hanggan kasama ang presensya ng Diyos. The choice is yours. Nobody else can make that choice for you. Gustuhin man ng iba, pilitin man ng iba, nobody else can make that decision but the individual. No? Bawat isa sa atin ay pipili at magde-decide for ourselves. Kaya nga, ang malungkot, letter C, many will not find it. No? Many will not find it. Sabi din ito ni Jesus sa huling bahagi, tutuloy ko po yung verse 24 kanina. No? Sabi po dito sa Lucas 13:24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Medyo medyo alarming po yan. No? Maraming magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. No? Jesus says, many will try to enter the kingdom of heaven, but will not be able to. Sinisira nito ang kaisipan o ideya na umiiral ng matagal ng panahon sa sanlibutan kung saan ina-assume ng maraming tao. Katulad ng pag-a-assume ng mga Hudyo na sila'y makakapasok ng kaharian dahil lamang sila'y mga Hudyo, marami ding mga tao sa panahon ito, ina-assume nila na maliligtas sila o makakapiling nila ang Diyos dahil lamang sa anumang dahilan. Dahil mabait ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. No? Ina-assume nila na ang mga tao ay pupunta ng langit. Pag tinanong mo, napakababaw ng dahilan, napakababaw naman ng sagot. No? Masakit po yun marinig. Yun din ang sinabi ni Jesus sa Mateo, yung 7:13-14 nga. Ginamit niyang salita ay marami. No? Many. Hindi niya ginamit some, hindi niya ginamit few. Hindi niya sinabi na iilan sa inyo ay hindi makakapasok, ay hindi makakatagpo. Hindi, sinabi niya marami. Marami. No? Majority of his listeners will not find the narrow path. Pangunahin yung mga Hudyo at nagpapatuloy yan hanggang sa panahon po natin sa kasalukuyan. No? Ano pong pino-point out nitong verse 24? Gaya ng lagi ko pong sinasabi, meron pong offer ang Diyos dito. Pero gaya po ng mga mga home shopping network ng sinaunang panahon. Meron lamang po itong limited time offer. No? Sabi sa home shopping network, kung pinapanood niyo po yun dati, no? If you call right now, no? Kung ngayon din sinunggaban mo yung offer na ito, merong limited time offer. Ganun po ang kaligtasan. It is an offer, a free offer of God. In-offer niya ito para sa lahat. Hindi yun limitado sa ganung paraan. Hindi niya nilimitahan na ang offer na ito para dito lang ha, lahat kayo, bahala na kayo dyan. Hindi po. Binigay niya ito para sa lahat. Hindi po yun yung limitation ng offer. Ang limitation ng offer is the time. Dahil meron lang pong window ang kaligtasan. No? Meron pong time window ito. There is a time limit at binanggit ito sa verse 25. Sabi po, kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami, ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Very specific yung words na ginamit ni Jesus Christ. Hanapin ninyo, pag sumikapan ninyong pumasok sa makitid na pinto. Kasi kapag ang pinto ay isinara na. Bukas pa siya ngayon. Mahabang panahon na po siyang bukas. At least for over 2,000 years, bukas pa rin po yung pintuan na yan. Pero may araw na darating at wala pong nakakaalam, sino man po sa atin, sino man pong tao, wala pong nakakaalam, isang araw, isasara po ang pintuang iyan. At ang mga tao sa labas na hindi nakapasok nung bukas pa yung pinto, hindi na po sila makakapasok kahit kailan. No? That is the warning.
The wonderful invitation of God, the invitation of salvation has a time limit. One day it will be over. At gaya ng ganitong usapin, the only opportunity for salvation is in this life. Yung iba, nagbibigay ng pampalubag loob. No? Pag namatay ka, pwede ka pa rin maligtas. Wala pong mababasang ganun kahit saan sa salita ng Diyos. Alam niyo po anong mababasa sa Biblia? Minsan lamang mamamatay ang tao at ang pagtapos nito ay paghuhukom. Yun po ang mababasa sa Bible. Wala pong mababasa na pag namatay ka, meron pang second chance. Ang second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, 10th chance, 100 chance, binibigay habang may buhay ka. Pero sa ganong paraan, yun din ang paalala. Hindi mo rin alam hanggang kailan ka mabubuhay. Hindi mo alam kung ang tatapos sa iyo ay katandaan, hindi mo alam kung tatapos sa iyo ay sakit, hindi mo alam kung ang tatapos sa iyo ay sakit sa puso, no? Atake ng, alam mo yun, atake ng mabangis na hayop, no? Masagasaan ka ng tren, ng jeep, ng bus, hindi mo alam. Nobody, no one of us, not even the smartest of us knows kung kailan po tayo mamamatay. The offer stands habang hindi pa sarado ang pintuan at habang may hininga ka pa sa iyong baga. Habang tumitibok pa ang iyong puso. No? They will be denied entrance. No? Kung gusto mong makapasok, pumasok ka sa pamamagitan ni Kristo, there is no other way. Kung ayaw mong pumasok, the choice is yours. Again. Siguro ang tanong dito, ang pinaka nag-aapoy na tanong dito ay bakit? Bakit kung ganoon, hindi pipiliin ng mga tao ang daan patungong buhay ngayon din? Kung ganito na lamang kahalaga ang desisyon na ito, why would people not choose the way to life? No? Bakit nga ba iilan lamang ang makatatagpo nito bagamang pinahiwatig naman ni Jesus kung saan sila patungo? No? The answer, I believe, we already know. Alam na po natin yung sagot kung tutuusin. No? Marami ay nag-aalinlangan piliin ang makipot na daan kasi ang kanais-nais ay yung maluwang na daan at yung madaling daan kasi. No? Hindi nila gusto and actually nilalabanan ng kanilang kalooban ang makipot na daan at ang makipot na pintuan. No? Bakit nga ba? Kahit doon sa mismong idea ng pagiging makipot, di ba? Ayaw natin ng makipot eh. Masikip, uncomfortable, minsan pwede ka pang maipit, ma-stuck, alam mo yon. Ayaw natin ng makipot at masikip. No? In reality, because the narrow gate or way is too restrictive. Masyadong mahigpit. Alam mo, gusto ko naman yung kaligtasan eh, kaso yung masyado kasing mahigpit sa inyo eh. Where have we heard that before? Parang narinig ko na yun. No? It's too restrictive or most of the time, usually ang unang pupunta ng isip ng marami, it demands too much. Ang dami kasing kailangan gawin sa inyo eh. Hindi pwedeng tanggapin na lang yung kaligtasan at tapos na yon. Ang dami pa, kailangan pang umattend ng gawain, kailangan pang gawin to, kailangan pang gawin yun, kailangan pang magpabautismo, kailangan pang gawin to. Dami namang requirements. Kaya siya mahirap. Kaya ayaw ng tao. Kahit na yun yung daan patungong kaligtasan, patungong buhay na walang hanggan, yun yung nakikita po nila. Yun din naman ang nakita po natin before eh. Kundi lang dahil sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos kung bakit nabago po ang puso po natin. We know because we've experienced the same things. No? Ayaw nila, bagamat ito ang daan ng buhay, ayaw nila kasi it demands too much. Gaya ng binasa ko kanina. Galatians 2:20, Romans 1:16-17, James 1:12, Romans 12:1 and 2. Dami namang kailangan gawin. Alam mo, ganda naman ng kaligtasan. Alam mo, yung iba pampalubag loob, yung iba, alam mo yan, para medyo balance lang. Sige, babalikan kita. Sige, I'll get back to you. No?
balikan mo ko in a while, after a few years. No? Pag siguro hindi na ako busy sa buhay ko. Ganon ang reaksyon at response ng marami. Naalala ko ang binatang mayaman sa Bagong Tipan din, nakausap ni Jesus. Lumapit siya kay Jesus, anong tinanong niya? Guro, paano ako? Specific po, ano ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, alam ni Jesus ang puso niya eh. Inumpisa ni Jesus sa, gawin mo to, gawin mo yan, sundin mo yung kautusan. Ang totoong sagot doon, hindi naman natin masusunod ang kautusan eh. Pero ano sinagot ng binata? Sinunod ko na yan, magmula pa nung bata ako. Alam ni Jesus ang puso ng binatang ito. Sabi niya, sige, ganito na lang gawin mo. No? Kung totoo yan, sige, pagbili mo lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. Anong nangyari? Matthew 19:21-22. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Consider this, yung bata na nga yung interesado sa kaligtasan ha. Siya na nga yung nagtanong Guro, anong dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Interesado siya. Siya din ang nagtanong. Siya din ang unang lumapit kay Jesus. Nung narinig na niya yung pinakahuling sagot ni Jesus, tinalikuran niya ito. Yan yung sagot sa bakit. Bakit hindi pipiliin ng tao ang buhay na walang hanggan? Marami na pong gumawa. Many have rejected. Kaya iilan lamang ang makakatagpo dito. No? Ang iba, nakita ang daan patungong buhay and they reject it. Hindi na lang. Tsaka na lang siguro. Siguro pag may time pa ako, no, bago ko mamatay, maaari, malay natin, wala namang imposible. Habang ang iba naman talaga ay masyado pong distracted sa buhay nila sa mundo to even notice it. Masyado silang nagpapakasarap, masyado silang nagpapakasaya, kaya naman hindi na nila matatagpuan talaga ang makipot na daan. Ang iba naman, ang pinaka-nakalulungkot, ang iba naman ay they would look, speak, and act the part. No? Mukha sila, no? Tunog sila, at parang sila ay mga mananampalataya talaga, pero hindi naman pala talaga. Yun yung sinabi naman sa verse 26 to 27 ng chapter 13. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Marami na po tayong na-imagine ganyang senaryo. No? Nasa pintuan ng langit ang tao. Hindi naman talaga mangyayari yun. Hindi po makikita ng taong hiwalay kay Kristo ang langit kahit kailan. Kahit yung labas ng langit, hindi po niya makikita yun. Sa palabas lang po yun. No? Yung may pila sa gate. Hindi po ganon sa totoong buhay. No? Pero pagpalagay natin ganon. No? Kakato ka sa pintuan, sasabihin mo, ako po yun, ako yung uma-attend dati. Ako yung dumadalo ng gawain, ako po yung dumalo ng Bible study. Ayun, kilala ko yun, yun po yung nangaral po sa amin. Paikot-ikot doon sa loob. Papasukin niyo po ako. Ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. No? Balik po natin, yun yung context, verse 26. Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. Kasalo ang Panginoon. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Doesn't matter. Hindi po yun ang sukatan ng kaligtasan. Ang sukatan ng kaligtasan ay hindi sa ibang anumang paraan, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Kaya naman, letter D, pinakamalungkot sa lahat, missing it will be an eternal regret. No? Missing it will be an eternal regret. Meron ka bang mga desisyon na pinagsisisihan sa buhay mo ngayon? Kung meron, alam mo kung ganong kabigat at ganong kahirap yung pasanin na iyon. Yung mga, mga regrets ng buhay. Sana iba na lang yung pinakasalan ko. Uy, tamaan. Tamaan, sana mabukulan. No? Sana iba na lang yung kursong kinuha ko. Sana hindi na lang ako nagganito. Sana hindi ko na lang binili yun. Sana hindi na lang ako nag-invest ng ganyan.
Sana nakinig na lang ako sa tamang payo, sana hindi ko na lang sinunod yung layaw ko, at marami pang iba. We have many regrets, and I would still say that's part of life. Doon tayo madalas din natututo. No? Pero ito yung isang regret kung maaaring iwasan mo, kaibigan, kapatid. No? Kasi itong regret na to, walang sulian po to, walang balikan, walang second chance po ang regret na ito. It will be an eternal regret. Ang sabi po sa Lucas 13, huling mga talata, iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Sasabihin ng mga tao sa sanlibutan, ang sama naman ng Diyos. Grabe naman yung parusa niya. Ang sagot po doon, hindi pa ba sapat yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa inyo? Sa ating lahat? Pantay-pantay lang po ang binigay na pagkakataon sa ating lahat. Wala pong nakalamang sino man po sa atin. Wala po. Kung inaakala niyong may nakalalamang sa kaligtasan, alisin niyo po yun sa inyong kaisipan dahil wala po talaga. Wala pong nakakalamang, wala pong nalugi. Dahil yan ay binigay sa lahat, ipinahayag sa lahat, at binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa. May iyakan, may pagngangalit ng ngipin, ang mga hindi matatagpuan ang langit. It will be an unending sorrow that cannot be described for everyone that misses out on the glories of heaven and instead spends an eternity in hell. Contrary to popular belief, ang impyerno po ay hindi po isang malawakang party. Narinig ko na rin po kasi yung dahilan na yan. E di okay lang, di impyerno kami, at least masaya kami dun. Kayo mga nasa langit, boring yung buhay ninyo. Kami may party-party kami doon. Saan nyo nabasa yun? Saan nyo nakuha yun? Katang isip lamang. Assume lang. No? Kasi kung lahat ng mga masasamang tao nasa impyerno at lahat ng mga mabubuti at boring na tao nasa langit, boring siguro sa langit at masaya siguro sa impyerno. Logic nga naman ng tao, no? Napakagaling. Pero wala pong ganun. May iyakan at magngangalit ng ngipin dahil ang impyerno ay parusa. Wala na po siyang iba, kundi parusa siya. Parusa siya physically. There will be physical pain in hell. Pero most of all, there will be, alam mo yun, emotional pain. Mental pain, psychological pain. Lalo na kung alam mo naman, kung narinig mo naman ang daan patungong kaligtasan. No? Sabi nga natin, di ba yun yung worst feeling in the world? What could have been? Sana yun na lang yung pinili ko. You will be spending an eternity in punishment thinking what could have been. Sana nakinig ako nung may panahon pa. Sana nakinig ako nung may pagkakataon pa. Sana pinili ko ang tama nung pwede ko pang piliin ito. No? It will be a place where people are fully aware of what they have lost and they will be forever in despair. No? Wala pong pag-asa para sa kanila na nasa impyerno na. Kasi ang pag-asa ay para sa ngayon. Ang pag-asa ay para sa inyo na nakakapakinig ng mga salitang ito sa kasalukuyan. Ang mensaheng ito, yun yung pag-asa. Ang pag-asa ay bukas pa yung makipot na pintuan. Meron pang pagkakataon at opportunity na piliin ito. Make the right choice while it is still not too late. No? Pinahiwatig na Apostol Pablo, wala pong maidadahilan ang sino man sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Roma, 1:19 hanggang 20. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likay ng Diyos ang sanlibutan ng kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Pinahiwatig na ito ng Diyos. Wala pong sino man sa atin na makapagdadahilan pagharap natin sa kanyang harapan. No? Ang mensaheng ito ay babala. Tayo dapat sigurado din po tayo sa ating sarili that we have really responded to Jesus in genuine faith.
Ang issue dito is knowing Jesus personally, not just knowing about Jesus. Kilala mo ba si ano? Ay, kilala ko yun. Tagal ko nang nakikita noon. Tagal nang nandito yun eh. No, pero kilala mo ba siya? Ay, hindi. Hindi ko pa siya nakausap kahit kailan. Nakikita ko lang siya sa malayo. Minsan nagbabatian kami, pero ang gandun lang. Hindi po yun ang pagkakilala na tinutukoy dito. Kilala mo ba talaga? Personally. Do you have a relationship with Jesus Christ? That relationship is based on faith. No? Ang original na tanong sa Lucas, yung unang-una nating binasa kanina sa Kabanatang 13, tinanong sa kanya ng tao, tinanong kay Jesus, marami ba ang maliligtas? Pero siguro mas magandang tanongin, at least for our sake, for our benefit, kasama ba ako sa mga maliligtas? Huwag mo nang alamin, huwag mo nang ubusin ang panahon mo kakaisip, sino kayang maliligtas? Marami kayang maliligtas? Even though it's valid question. Pero mas maganda sigurong siguraduhin na kasama ba ako? Ligtas ba ako? Am I saved myself? No? Kung narinig mong mensahe ngayon at wala ka pang tunay na ugnayan at relasyon kay Kristo at sa Diyos, o hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, ito na ang mensaheng nagsasabi sa iyo na magbago ka na ng iyong isip. I hope you make the right choice. Magtatapos po ako sa mga matinding salita na binitawan ng ating Panginoong Hesukristo, Mateo 16:26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Yan ang tanong. No? Para po sa ating pagtatapos, nakita natin ngayong umaga, meron pong dalawang malawakang kategorya ng pagpili sa ating buhay. Yung pang ngayon, yung para sa buhay na ito, yung what affects our life here on earth. Gaya ng Abraham at ni Lot, mahalaga din po ang mga pagpili natin sa buhay na ito. Maaring mapagaang nito o mapabigat nito ang buhay natin na napakaikli na nga lamang. Pero liban sa mga pagpili sa pisikal, sa buhay na ito, meron din pong pagpili na kailangan mangyari sa pangwalang hanggan. Kung saan tayo pupunta. Tayo ba'y tutungo sa buhay na walang hanggan kasama ni Kristo o sa isang buhay ng parusa ng hiwalay sa Kanya? Binigay na po ang salita ng Diyos sa atin para tayo ay ma-inform at makapag-decide ng maigi. Naway piliin ninyong pumasok sa makipot na daan. Piliin ninyong dumaan sa mahirap na daan, bagamat sa kabila ng kahirapan. Buhay naman po kasi ang patutunguhan po nito. No? I hope we all make the right choices. Purihin po natin ang Panginoon. Inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat muli kami sa umagang ito sa paalala na hatid ng inyong mga salita. Patuloy nga, Panginoong Diyos, na mangusap ito sa aming lahat. Lalo na po sa amin, Panginoon, na sa katunayan ay nag-aalinlangan pa sa aming kalooban kung kami nga ba ay bahagi na ng inyong kaharian. Naway magsilbing panggising, Panginoong Diyos, ang mensaheng ito, hindi lang sa desisyon namin sa buhay. Napakahalaga na maging tama ang mga desisyon at pagpili namin sa direksyon ng buhay namin sa kasalukuyan, pero higit sa lahat, maging tama ang desisyon namin sa buhay na walang hanggan. Pinahiwatig na ito lahat ng inyong mga salita at naway pakinggan naming mabuti ang katotohanan ito. Naway makapagdesisyon kami ng nararapat at naaayon sa inyong kalooban dahil ang inyong kalooban ay pawang mabuti at kasiyasiya. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, at gabayan niyo kami. At nawa, sa bawat dako ng aming buhay ay pangunahan niyo kami palagi. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapasok sa makipot na pintuan at matagpuan ang buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang bawat isang pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon.